Hello Aries, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ninyo ay replenish. Sabi dito, the sun will rise and we will try again. Kaya nga dapat no na ano kayo, naka-recharge na. Dapat kayo ay nakapag-replenish na ng inyong lost energy para na maging handa kayo sa panibagong araw, panibagong pagbubukas ng mga bagong oportunidad, 'di ba? Na papasok sa buhay ninyo. Kaya kailangan kayo ay ready for it, no? Kaya kailangan na kayo ay at least nakapagpahinga na, at least kayo ay nakatulog na, at least kayo ay nakapag-rejuvenate na, so that you will be ready for the new challenges, no? That you might face, diba? So we also have unleash, hold nothing back, expand into the universe. Okay? Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Wag na kayong mag-hold back, wag na kayong mag-hesitate or uh, magpigil pa, 'di ba, ng sarili ninyo kasi nandito na yung opportunity. So habang nandiyan, take advantage of it. I-unleash mo na kung ano man yung mga talents mo, mga skills mo, mga spiritual gifts mo na pwede mong magamit para mag-expand, pwede mong magamit para magtagumpay, 'di ba? Sa kung ano man ang inyong mga pinapangarap. So we have breakthrough for a star to be born. It must first collapse. This is not your destruction, this is your birth. Ayan. So breakthrough is at hand siguro sa inyong Aries. Kaya take advantage of that habang meron kang pagkakataon na makabawi sa mga kung meron man kayong mga naging failures, kung meron man kayong mga bagay na hindi ninyo nagawa, hindi ninyo napagtagumpayan in the past, diba? Take advantage of the breakthroughs na po pwedeng dadating sa buhay ninyo sa ngayon. Kaya lagi kayong dapat ready for anything, diba? Lagi dapat kayong nakahanda, for any opportunity na dadating sa inyo so that you can take advantage of it at mapagtagumpayan ninyo, no? Ang mga bagay na gusto ninyong simulan or gusto ninyong gawin from here on. So we also have dark side, don't hide yourself away. All right? Huwag kang mahihiya, wag kang don't feel like don't belittle yourself kasi hindi mo kailangan magtago, hindi mo kailangan mahiya, hindi kasi bakit, 'di ba? In the first place, bakit ka mahihiya? Bakit ka magdadalawang isip? Bakit ka maghe-hesitate? Eh kung ang nakikita mo sa paligid mo, katulad mo din sila, 'di ba? We all have, no, all of us, um we all have talents, skills, and gifts, no? Kaya pare-parehas lang tayo. Kaya wag kang mahihiya, okay? Hindi mo pwedeng itago, no, sa sarili mo kung ano ang meron ka. 'Di ba? Kasi binigay yan sa iyo ng divine. Regalo yan sa iyo ng divine. So instead na itago mo yan, i-share mo sa iba, gamitin mo kasi you never know, yun ang mga makakatulong sa'yo para ikaw ay umangat sa buhay. You never know na yan ang magdadala sa'yo sa success. You never know na yan ang magagamit mo para ma-carry out mo yung mga dreams mo, yung purpose mo sa buhay, yung mission mo sa buhay, hindi ba? Kaya wag kang magtatago or wag mong itatago na kung yun nga, yung mga talents, skills, and gifts na meron ka. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan sa akin. And kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po.
sa baba ng video. Thank you po. So, we have the Queen of Cups, we have the Nine of Swords, and we have the Ten of Swords. So, Queen of Cups, nare-remind lang kayo dito ng Divine. No? Na ngayon, you will be extra sensitive, you will be extra intuitive. Kaya, take advantage of this energy sa ngayon na malakas ang inyong radar at malakas ang inyong receptivity. Kumbaga, ang antena ninyo bukang-buka, ano? Kaya mabilis ninyong mapipick up ang mga messages para sa inyo ng universe, ng guidance para sa iyo. Kaya gamitin mo 'yon, ano? Gamitin mo 'yon para sa ikakaayos ng buhay, ikakatagumpay ninyo, gamitin ninyo yon para magabayan kayo kung paano ninyo ina-navigate ang inyong mga sitwasyon. So, we have Nine of Swords. Si Nine of Swords, ano to stress, diba? Overthinking. Siguro, ang iba sa inyo, hindi nakakatulog ngayon ng maayos, ano? Pwedeng hindi kayo nakakapag-relax. Okay? Hindi kayo relax. Possible na kayo rito. Super worried about anything. You know? Kaya, kailangan ninyo rito na ibalik ang balanse sa buhay niyo. Okay? You need to do some kind of reflection, introspection. Kasi kung hindi niyo gagawin yan, magpa-pile up yung stress ninyo, magpa-pile up lang yung problema. Possible kasi na hindi naman talaga to existing na problema pa ang pinoproblema ninyo. Diba? Possible na anticipation yan. Baka nag-overthink na kayo. Kaya you may need to bring your balance to life, okay? Para mawala na, makapag-unload kayo, no? Makapag-declutter kayo ng isip ninyo, makapag-unload kayo ng kung ano man ito ang kinai-stressan ninyo sa ngayon, okay? Ten of Swords. Ten of Swords is ending and beginning. Kaya meron kayo ritong tatapusin and you are about to start. Diba? Kasi pag nag-disconnect ka, nag-detach ka to something or to someone, so merong papasok na bago, merong dadating na bago. And that's what's going to happen here. Diba? Ang liwanag, no? Nagliliwanag na yung paligid mo. So that is really good. Kasi ibig sabihin, something optimistic, something positive is coming in. At nanggaling kayo rito sa sa madilim na sitwasyon. Diba? Meron kayong pinagdaanan dito na dark circumstances. Pero ngayon, tatayo ka na, babangon ka na, babounce back ka na sa buhay, and you are embracing a new life. Possible na kung ano man ang ino-overthink ninyo rito or ano man ang pinoproblema ninyo rito, that could be the one, no? Na iiwanan nyo na. So, siguro, you will be able to figure out things dito and you will choose, no? You will choose to face it. You will choose to solve it. Diba? Agad-agad, action na ninyo agad kung ano man ito. Or kasi, let's say for example, hindi naman talaga to existing na problema, pwede na magkakaroon kayo dito ng enlightenment. Maybe, there will be epiphanies, inspiration, mga ganyang clarity, enlightenment na dadating. Kaya, possible na yun ang makakapagpabago ng takbo ng inyong isipan. Okay? And kaya you will be able to move forward na with your life. So, we also have the moon. Pakinggan ninyo yung inyong intuition. Pakinggan ninyo pakinggan ninyo yung intuition and pakinggan ninyo yung inyong mga papansinin ninyo, yung mga panaginip ninyo kasi pinapadalhan kayo ng guidance ng universe through your intuition and through your dreams. Okay? Kasi nga, siguro, ito nga, 'di ba?
merong sitwasyon na naguguluhan kayo. Kaya, ayan, pinapadalhan kayo ng guidance through dreams and through intuition. Kaya pay attention to that. Kasi gabayan sa inyo. So, we also have Three of Wands. So, Three of Wands could be travel. Okay? So, there is travel energy rito. So, that is possible for you. This is also about good luck. No? Meron kayong swerte na na may encounter dito. You will be surrounded with good luck and good fortune dito. Kaya kung ano man yung binabalak ninyo siguro na nagagawin, no? From here on, makakaasa ka na that is going to be smooth sailing. You can expect na that's going to be, that's going to be successful kasi gagawin mo to, sisimulan mo to habang yung good luck and good fortune ay nasa inyong horizon. So, what else? We have the Hierophant energy. Hierophant, siguro, ang iba sa inyo rito is a teacher. Baka ang iba sa inyo rito is a mentor. Baka kayo ay spiritual guide, spiritual counselor, ganyan. And you will be giving other people inspiration. You'll be giving other people advice, diba? Ikaw yung magiging source ng kanilang liwanag, ikaw ang magiging source nila ng kanilang lakas ng loob, yung ganun. So, you are going to be of service to people by sharing your wisdom, by sharing your learnings, your knowledge. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.